Dahil sa bagyo, walang pasok ang mga bata sa school at naka-work from home na din si Daddy. Madami na naman akong iluluto ngayon dahil kompleto kami dito sa bahay. Recently, may na-discover ako na recipe ng Caesar salad at ayun, paulit-ulit ko siyang ginagawa kasi ang sarap. So, lagyan lang ng cherry tomatoes. Tapos wala kasi akong lettuce kaya cucumbers na lang yung ginamit ko. Favorite ko talaga to ngayon, yung cherry tomatoes. Tapos yan, yung DIY ko na croutons. Tinapay lang yan na pinaghati-hati ko at in-air fry. Tapos eto, i-reheat lang natin yung ating chicken breast. You want this? Cocoa sugar? Yeah. Can you also get the water? My water? No, the pichel. Thank you. Milk niya. There's cheese bread too. Only M&M. And this bread is not. Cheese bread. Ooh, I want this type of bread. Ayun, ituloy na natin yung paggawa natin ng Caesar salad. So, gawin na natin yung sauce. Ayun yung una. Tansya-tansya nga lang pala yung recipe ko, kaya wala akong mabibigay sa inyo na exact measurement. Napakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginamit kong ingredients. Anong gusto niyong ulam? Ha? I don't know what. Baka daw kay na Sarah. Ayan na, yung sauce. Ay, patatakam ako habang nag-edit eh. Sarap talaga siya guys, promise. Tapos, yung magpapatapos ng laban dito ay yung parmesan. Parmesan cheese. Hindi parmesan. Parmesan daw. Siyempre, taste test muna. At ayun na nga rin si Daddy. Kasi gusto niya rin to eh. Chicken ba to? Gagawa naman tayo ng egg sandwich. Naglaga rin pala ako ng 2 piraso ng itlog. Tapos lalagyan lang natin ng mayo. Medyo napadami lang yung mayo ko dito eh. Gigil ng gigil sa mayo eh. Tapos, gusto ko kasi maubos na. Sayang eh pag may natira pa. Tapos yun, nilagyan ko lang ng parsley para may dahon-dahon konti. Technique ko yan eh. Pag minsan sa mga baon ng mga bata, nilalagyan ko din yung kanin nila ng parsley. Susunod nga, magigiling din ako ng malunggay para may malunggay powder ako. Pwede ko ilagay kahit sa... So, dahil napakain ko na sila at medyo hindi na sila gutom, I now have a few minutes para magbasa ng Bible.
At bago yun ay magtitiklop muna ako dito sa higaan para makapag Bible read tayo ng maayos. Ayan, so naayos ko na. Pansin nyo, doon na naman yung ulunan namin, hindi dito. Kasi bihira na namin natutulog dito sa taas. Dahil simula lang nawala si Kokoy, gusto na namin lagi kami magkakatabi. At talagang binavalue na namin yung bawat oras. Kaya ayun, bihira na namin natutulog dito sa taas. Mapapabago na naman kami ng kama. Siguro kailangan talaga namin yung malaki na pwede kami magtabi-tabi lahat. Kasi gusto talaga namin magkakatabi pa rin kami kahit ang lalaki na nila. Nakapag-devotion ka na ba today? Kung hindi pa, babasahin ko to sa'yo para hindi mo na kailangan umalis dyan. Dyan ka lang, huwag kang aalis. Saglit lang to, promise. Kita nyo naman, no? Talagang nag-drawing pa naman siya kahit hindi naman talaga siya marunong mag-drawing. A sower went out to sow. As he sowed, some seeds fell along the path. And the birds came and devoured them. Kinain daw ng mga birds yung seeds. Other seeds fell on rocky ground, where they did not have much soil. Siyempre, ang seeds hindi naman yan tumutubo ng maayos sa mga mababatong lugar, di ba? And immediately, they sprang up. Tumubo naman daw. Since they had no depth of soil, but when the sun rose, they were scorched. And since they had no root, they withered away. So parang mababaw lang yung pagkakaano niya. Nag-grow lang siya saglit, tapos wala na, namatay na. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and produced grain. Some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears, let him hear. So, tingnan natin kung anong explanation nitong parable of the sower. The parable of the sower explained, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. Yung sa mga birds. As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Yet, he has no root in himself, but endures for a while, and when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away. As for what was sown among thorns, this is the one who hears the word. But the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. As for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields. In one case, 100-fold, in another, 60, and in another, 30. So, how do you want to plant your seeds? Pakain mo lang ba yan sa mga ibon? Mababaw lang ba na walang roots kaya pwedeng mamatay agad? Or sa mga thorns na pwede kang masakop ng mga kung ano-anong mga tribulation sa buhay? Or dun sa good soil? What do you think? Bored ata sila. Kaya ayan, nagpo-practice ng mga cheering. May napanood kasi sila sa YouTube. Tapos, ayun, try daw nila. Kasi si Daddy, dati, nagsayaw-sayaw yun, tsaka sumali sa mga cheering. Madalas yung nakikita sa vlog na mag-isa ako naglilinis, nagluluto, nag-aasikaso sa mga bata. Pero dahil kasi hindi naman vlogger yung asawa ko, kaya hindi ko siya laging ina-expose din dito sa
mga videos ko. Pero ang hindi nyo alam ay madalas talaga ako tinutulungan ni Daddy sa mga gawaing bahay. Lalong-lalo na kapag meron ako. Alam niya yun na hirap akong kumilos, kaya nagluluto siya. Ganun. At nag-give and take naman kami. May mga araw din na hindi niya kayang tumulong at okay lang naman din sa akin yun. Ito nga pala yung niluto kong tanghalian namin. Naglinis na kayo? Hindi pa naglilinis. Mami, hindi na talaga sa gymnastics. Barbie po. Kasi, here. Ba't ka nagre-review? Wala namang pasok bukas. Gulat si Daddy. Ay, nako. Ano ka? Magre-review pa rin kayo. Baka matuloy sa Thursday, Friday. Maglikpit na dito. Madam, may gymnastics po, Barbie. Ay, nako. There's a way, Likpit na. Yung mga damit niya, ha? Si Ate Sasa, mahilig talaga siyang mag-bake. Kaya ito, gawa daw siya ng aming all-time favorite na cookies niya. Ewan ko kung nakita niyo nito dati sa mga lumang vlog, pero ayan pa rin yun, yung paborito niyang ginagawa na cookies. Malinis ba ko na yun? Mga pinangkamot mo yun sa pwede. Gamit na gamit ang dryer namin ngayong tag-ulan. At eto, nagko-cool down pa siya. Tignan niyo, sa sobrang init, gumagamit talaga ako ng gloves. Parang maglalabas lang ng tinapay sa oven, no? Makikita niyo, yung may parang usok. Yun, di ba? Pero, tuyong-tuyo naman talaga yung mga damit pagkatapos. Pagkatapos naming mag-dinner, usually nanonood talaga kami at madalas ay anime ang pinapanood namin. So, may bagong labas na episode ulit ng Sakamoto kaya pinanood agad namin. Nabitin sila sa isang episode ng Sakamoto kaya nanood pa ng iba. So, ayun, ingat kayo .